Kasi ano may oh, may pinagalingan lang kami kanina. Galing kami actually hospital kanina. Nag-overshare. Galing kami hospital kanina. Okay. Kaya late lunch na po. So, After na yung lang nito. late lunch. So, ayun, tawag dito. So, maraming makaka-resonate dito sa story ni Marian for sure because, yun, ayoko naman i-spoil, pero kung feeling nyo stuck kayo sa current yung work, ganyan. Ayan, maraming mo share si Marian mamaya. Parang ang laki kasi ng sama ng loob niya eh. Nafe-feel ko sa dati yung May trabaho. galit pag nagkukwento eh. Onti Ayan, lang naman. Onti. konti lang. Onti lang. Very, very light lang. Ayan, so yung mga nasa Facebook pala, nasa Facebook na ba tayo, guys? Check ko lang. Yung mga nasa Facebook, kindly comment hashtag live if you're watching live right now or hashtag replay if you are watching the replay. Ayan. So we'll get started in a few more minutes. Hintayin lang tayo ng more people to join this live. Yan. Pero tanong ko lang siguro, first question ko na lang siguro sa Marian habang naghihintay tayo. Um, Anong feeling ng nakawala ka na sa previous mong work? Parang Na-start ano na. Parang again. pag lumalabas ako ng bahay sense, ninaramdaman ko na yung sunlight at saka yung linaw ng sky at nakakahinga na ako ng Tao ka maluwag. na ulit. Parang hindi na masikip lagi yung dibdib ko. Ganon. Grabe, pero Freeing siya. 'di ba kung ganyan i-describe ni Marian, siguro yun nga, na-burnout talaga siya noon. Trauma, sensei, yung word. Correct talaga. Med- Medyo magaan pa yung Trauma talaga siya, trauma. Grabe. Pero okay lang, I mean, 'di ba? Um, kung ano yung mas fit sa 'di ba? Mas fit sa lifestyle, tawag dito. So ayun, I think we're live on Facebook already and I think we can start na. Can I get a ready sa chat or sa comments? Yan. Comment lang kayo ready. Yan. So, so hi guys, welcome to our next Kaizen episode. So this is Kaizen number 42 and we're with our special guest tonight, si Marian Lantino. Tama ba yung pronounce ko na Abo, Liantino, sensei. Lantino. Ayan. So si Marian, she's an ex physiotherapist. Tama ba yun? Physiotherapist. Yes, correct. Yes po. Physiotherapist. And now, na siya, work from home freelancer. Yan. Slash content creator. Yan. Follow niyo din siya sa TikTok kasi sikat pa. Ay, grabe. Pero follow niyo ako, guys. Follow niyo po ako. Kung may nakita kayong nag-review na Pinay ng movies, siya yun. Kasi kulang sila sa industry. Yes, kulang kami sa niche. Kung gusto niyo pumasok sa niche namin, maraming naghahanap sila. Very Yan. in demand Gusto niyo siya. mapapanood sa Netflix, hanapin niyo siya. So yan, Marian, kamusta ka naman today? Okay naman po, since flexible na nga yung hours ko na, alam mo yun, pag kailangan ako ng family ko or nanay ko for emergencies, pwede na akong pumunta, unlike before. So, ayun, masaya ako na ganun. May hawak ko yung oras ko. Oh, ano ka ba? Only child or may mga kapatid ka? Yes, only child po ako. Only child. Okay. Kaya pala parang nasa iyo yung Kaya responsibility. parang pasan-pasan ko yung mundo, sensei. So ayun, I think yun nga, like I said kanina, I think marami makaka-relate sa story ni Marian. So can you give us a backstory about your story and how you began siguro? Okay, so, akala ko po kasi, ang dream ko talaga before is maging doctor. So, anong nangyari, nag-take muna ako ng physical therapy course, 4 years sa UST. Tapos, kumuha agad ng board exam, nakapasa, then nagka-license. And then, 2 weeks after ko magka-license, nag-work na agad ako. And then, nag-work ako as a PT for 1 year mahigit, 2 different clinics. And then, dun sa second clinic na winner na pinagtrabahuan ko, 6 times a week ako pumapasok.
Tapos physically and mentally demanding yung job. And then parang sa last 1 to 2 months ng physical therapy career ko, sabi ko parang kailangan ko na talagang ng exit plan kasi pag hindi, talagang mababaliw na ako. Kasi alam niyo yun, ewan ko kung may nakaka-relate sa inyo, pero alam niyo, pumapasok ko sa trabaho, naiyak ka, or before ka pumasok, naiyak ka. Pag umuwi, minsan naiyak din ako. As, being vulnerable lang. Umiyak talaga ako pag nagkukwento ako na pagod na ako, ganun. Or kaya, minsan, kahit di ako nagkukwento, parang tumutulala lang ako kasi pagod na ako. Kasi pinagsasabay ko yun with content creation. So, oo, sa totoo. Kailangan ko na talaga ng therapy. Eh, wala akong time. At saka, parang, ang focus ko talaga is, kahit naman kasi mag-therapy ako, kung di ko bibitawan yung job na nagpapadecline ng mental health ko, wala rin mangyayari. actually. Well, anyway, ayun, the last 1 to 2 months nung career, work ko sa PT, nakita ko si Sensei sa TikTok. Tapos, di ko na maalala kung anong video, Sensei, pero nakita ka to sa TikTok. Tapos, in-stalk ko yung profile mo, tapos hanggang sa nakarating ako sa Copywriting Dojo Philippines, nag 7-day copywriting challenge, freelancing, hindi ko alam, ano yung pangalan ng Sensei? Yeah, yon. Tapos, persuasive copywriting certification na ako. Tapos, nag-quit ako ng job ko nung June? June ba? May or June? May. Tas, ayun. Which year is this, please? Which year? This, Ah, this year yan, di ba? this year po. Opo. Yes, yes. May So, this. yes. 2022 to 2024, nag-work po ako as a PT. Tas this year, 2024, June 2024, um, nag, nag-enroll po ako hindi ko na maalala, Sensei, May or June ba tayo nag-PCC ng batch C? Sorry, di ko na maalala. Ano, around Wag ganun. Basta yun, yung year na yun. Tas, April, ganun, April, May. ayun, after ng PCC, and habang nagtitake ako ng course, naghahanap na rin ako ng clients. And then, Resign ka na nito? nung naghahanap, nung nag-start yung course, Sensei, resign na ako, nung nag-quit na ako. Kasi, feeling ko, dahil sa TikTok, kasi yung TikTok, freelancing din siya, di ba? Parang na-realize ko na, pwede naman pala ako kumita ng hindi ako umiiyak araw-araw, or like, parang Oo. feeling ko, machuchugi Deserve na mo ako, naman or kumita ganon. ng umiiyak araw-araw. O, tsaka yung, kumbaga, hawak mo yung oras mo, alam mo yun, parang, ang sarap lang sa feeling na posible naman pala. Tapos parang mas pasok siya sa lifestyle tsaka sa mga goals ko. So ayun, sabi ko, make sure ko muna, isa sa mga biggest din kong advice sa mga gustong mag-switch is make sure na, at if possible, may savings talaga. Kasi malaking risk siya. Hindi mo sure kung magka-client ka agad within 3 months, 4 months, ganun. Kaya make sure ko po na may savings talaga ako for like a year. Yun yung minake sure ko. A year na may savings na wala akong work, kaya. Kahit sagad. Pero basta kaya. Kaya po confident din ako na mag-quit at saka meron akong other stream of income. So if kayo po, nag-isip po yung magsasyang career pero isa lang yung stream of income nyo, ay mas maganda kung makahanap muna kayo ng second para lang sure and safe. Ganon. Yun yung biggest ko siguro um nakuha kong take sa pag-transition from healthcare to marketing or copywriting. Mm. Ngayon, ito na ilan po yung bale po ako, one US client lang ako ngayon. Part-time ako sa kanya and then other source of income ko is content creation. Yun po. And then ayun, sobrang lang, masaya na yung buhay kasi feeling ko buhay na ako ngayon. Hindi lang ako nag-exist para sumweldo. Alam niyo yun? Feeling na nanay ko wala akong trabaho eh. Kasi nasa kwarto lang daw ako para daw akong walang trabaho. Pero kinukwento ko naman sa kanya na ganito ako Okay, kung galing kumikita. sa yung 6 days ka wala sa bahay, tapos Mm-mm. minsan Feeling daw,
Pinay daw niya wala akong trabaho. Sabi ko, uy, may trabaho ako. Dalawa pa nga, di mo lang napapansin. Ilang months bago ka nagka-client? Sabihin natin, nag-end po kasi ang PCC ng August, Hmm. August or September. Basta nakuha po ako ng client September 2024. Through online jobs, ano po, online jobs PH. 'Di ba? Congrats. So at least yung ano 1 year mong ipon, ipon pa. Ay, for pa rin naman. Ano lang talaga, medyo tipid-tipid lang talaga sa ano. Syempre, baba ng lifestyle. Kasi dati mas may ano ko eh, mas may income. Pero wala naman akong buhay dati, sensei. Wala Kaya ka talaga. nakaipon kasi wala kang buhay. Kasi puro trabaho lang. Ngayon, paano naman? Grabe na yung hair fall ko nun, sensei, tsaka tigyawat ko sa sobrang Pero I can only imagine. No? Mhm. Yung mga, kung meron po dyan nasa healthcare nagtatrabaho, may sympathies, may deepest sympathies. Mahirap ma-stuck sa ano career na yun kasi ang bagal din ng ano ng growth, 'di ba? Underpaid kadalasan. Oo. I Totoo. ask why may content writing ka pa. So two part-time jobs. Hindi, content creation yung ano, meron siya. So nagti-TikTok nga siya, guys. Ano po ako content creator sa TikTok. As Pero in, ano, ay sorry. siya ng video, ng ano, ng videos, ng movies. Apo, sa TikTok siya, content creation. May experience po kayo sa email. Ano po, zero experience po ako sa copywriting. Like, literal. Galing po akong healthcare. Never ako nagsulat. Ang tanging sinusulat ko lang po mga reviewers. Tsaka mga ano, book reviewers, ganyan. Wala, zero po. Although sa content creation po sa TikTok, minsan pag may brand deals, ang request nila may content slant. Yung ibig sabihin ng content slant, parang script siya ng video mo. Yun, sinusulat ko yun every time, tapos sinasubmit. Yun na yung pinaka-experience ko po. Yun na Hmm. siya. So yan, kamusta naman yung, ano, yung routine mo so far as a ano, copywriter? Anong oras ka ba So nag far, sensei, depende ano, sa trip ko. Oo, kunwari, ano, pero usually po, gumigising ako ng ano, 10 a.m. talaga. 10 a.m.? Okay. 10 a.m. ang usual kong routine. At least hindi required na ano, no, na parang US hours or night Ano shift. lang po, Sensei, meron kaming meetings ng Mondays and Fridays, 9 p.m. Pero kung may importante naman akong gagawin or pupunta, pwede na bang di umattend? Maluwag talaga sa client ko. As in, sobrang grateful ako na matino talaga siya. Matino talaga yung word. I mean, mabait. Oo. Oo, kasi ano, yun nga, di ba, halo-halo din naman yung clients. May mga toxic din, guys. Ah. So yun, swerte din si, ano, si Marian doon. So, Swerte, swertihan. kung may mabait na client, di ba, alagaan nyo din. Yes, totoo po yun. Kasi if mag-join din kayo sa mga Facebook groups ng mga freelancers, remote workers, maraming ano, may mga toxic din na clients. So, ayun. Oo, Oh, tama. sorry, content creation pala. So, my question is aside from copywriting, may content creation ka pa? So, two part-time jobs or two... Ano po, bale, I guess, part-time ano po ako sa client ko ngayon. Bale, 25 hours a week lang ako. Yung content creation is, I guess full-time. Kasi parang ano eh, kumbaga parang business ko yung TikTok account ko eh. So I guess full time. Yeah, sa bagay, oo. Since, ano, Paano? mga videos na ginagawa mo, hindi naman siya paid. Yeah. Tapos manonood Everyday. ka. Oh, Pero, Sensei, wag mo na paalala, manonood pa ako mamaya or bukas eh. Paano po pag di fluent sa English? May chance pa din po mag-succeed when it comes to copywriting. Ah, um, I think yes kasi although, syempre, may certain level ng English speaking na kailangan mo. Kasi writing yun eh. What if hindi mo maparating yung message mo dun sa target audience or at least sa client mo if hindi ka makakabuo ng, I guess, sentences na clear. Hindi naman ibig sabihin na kailangan malalim yung vocab mo. But I guess the most important thing is to be clear with your message.
Clear. Tsaka, yun nga, communication kasi ang copyright. Mm-mm. Makommunicate mo yung gusto mong sabihin. Diba? Yes. Pero hindi naman talaga necessary na malalim na vocab, I guess. Mas Kung, na lang conversation. mm. Mm-mm. Yes po. So, next question tayo, Marian. So, ano yung mga naging self-limiting beliefs mo that were obstacles to your success? So syempre dahil galing po akong healthcare sensei, ina-expect ko talaga na 1 year, wala talaga akong mararating. Like, mahihirapan talaga ako sa taas ng competition kasi nga, di ba? Sino mag-hire ng physical therapist na magsusulat ng wala namang experience So, sa kahit one anong year talaga marketing? inisip mo na, na parang mahirapan ka. Oo, sensei, kaya po, 1 year ako nag-ready ng savings. Tsaka ready na rin akong sermonan ng nanay ko na, ayan kasi, resign ka ng resign. Wala ka namang plano, ganun. Ready na talaga ako itakwil ng pamilya ko. Kasi kung hindi po ako gagawa ng step para baguhin yung buhay ko, magiging miserable talaga ako. Baka mabaliw na ako. Mas important naman yun, no? Yung masaya tayo sa Mm. buhay, diba? Tsaka naliniwala naman kasi ako sa diskarte ko, sensei. Oh, that's good. So, gumana yung exit plan so far. Yes, sensei. Naku, kundi dahil, honestly, kundi talaga sa PCC. Kasi part po ng interview ng client eh. Sabi niya, anong background mo? Ano nangyari? Paano, like, experience? Ganyan. Kung hindi ko po sinabi na nag-undergo ako ng training sa inyo, ganyan. Hindi tataas yung trust talaga ng client. Kasi, di ba? Siyempre, Simula parang physical therapist, yun. So, oh, kaya for me, important talaga yung investment sa courses. Kahit na, usually sinasabi kasi sa internet na parang scam yung mga course na yan, ganyan. Mga ganon. May mga ganon kasi. May mga scam naman talaga. Pero ayun, syempre research talaga ng maayos po. Nakita ko naman talaga na sobrang solid ng copywriting dojo and kayo sensei. Kaya ayun, nag-invest talaga ako. Tapos nakatulong po yun para ma-establish yung trust ko para dun sa client. Kaya din po ako na-hire. oo. So yun guys, 'di ba? Parang kahit newbie kayo, technically, pwede pa rin kayo i-trust ng client. Pero siguro maganda rin sa kanila, parang bonus points na rin na syempre pag inaral niyo na yung copywriting, pag nag-undergo kayo ng training, ayan. Wala namang halong bullshit to guys. Parang syempre kung ikaw din mag-hire ka ng newbie, 'di ba? 'Di ba? Parang mas pipiliin mo yung yung inaral na yung skill and pina-practice na. Sa totoo lang, ganun. Oo, sensei. Sobrang laki talaga. Tsaka alam ko din po na kailangan ko talaga ng certification bago ako sumabak mag-apply. Oh. Kasi competitive enough na po yung yung job market tapos hindi pa ako mag-i-invest sa mga trainings, mga ganun. Kaya kailangan talaga siya. Para alam mo din syempre yung ginagawa mo, maganda na may guidance ka from someone na may experience na talaga. I think that's really important po. Tsaka yung maganda rin sa case mo siguro is that yun nga, ikaw nilapitan ng client din. Yung current client mo, di ba? Yes, opo. Na-message po ko sa OLJ. Actually, 3 days bago ako nakapag-reply. Hindi ko Ah, alam kung bakit. Buti ah, nga nireplyan pa niya ako eh. Hindi ko alam kung ano ginagawa ko nung kasi nagpapakasarap ako sa bakasyon, sensei. Kasi nga, di ba, the sky is bright na. Maliwanag na ang sky pag lumalabas ako. Hindi na parang pag nanlulumo. Ganon. Buti nga nag-reply, no? Hindi nakahanap pa ng copyright. Oh, actually, sensei, ano po yun eh. Parang marami kami interview, like 5. Nalaman ko dun sa isang VA nung client ko. Sabi niya, may interview talaga yung client na mas may experience pa kaysa sa akin. Oo, tas ikaw yung kinuha, no? Oo, di ba? Parang naano naman ako doon. Sinabi nila sa'yo bakit ikaw yung pinili nila. Hindi ko Um, directly inask doon sa ah, client ko, pero sabi daw nung nung kawork ko ba, yung isang VA po nung client ko na parang mas prefer niya na mag-hire ng hindi masyadong experienced kumbaga or parang ah, mas newbie kasi mas parang eager matuto. Ganon. oo naman, tsaka mas coachable, di ba? Yun po ang prefer niya to hire at the moment. Kaya siguro, ayun po. So yun, huwag kayong mag-doubt that kunyari newbie pa lang kayo, walang kukuha sa inyo, di ba? So yun, kayang-kaya naman siya kasi tingnan mo si Marian, kailangan niyo lang talaga aralin yung skill. Yun. At minimum, aralin yung skill. Ang weird, mag-show up ka sa interview, tapos hindi mo alam kung ano yung copywriting. Mhm.
Eh, Dapat madedeliver mo pa din yung work. oo. So, yun. Ako na mahilig mag-doubt. Ano pa yung naging ano? How about yung mga external struggles? Ano yung mga naranasan mo, Marian? Um, sa ano po, sa paghanap ng client po, Sure or naman. sa work na? Pwede parehas. Sa ano po, sa work naman, literal na wala akong struggle. Siguro Wow. ano lang, hindi naman sa magaling ako, sensei. Nahirapan agad. Ang ibig ko sabihin, sensei, parang excited akong mag-work, ganyan. Bagay. Ganon, wala. Kasi ano po, May flexible po feeling na yung boss gano'n. ko. Parang excited. Minsan lang parang feeling ko hindi ako good enough, ganyan. Kasi ba't ba ako nandito? Minsan may ganun. Bakit pa ako nandito? Parang, Reklamo ka pa eh, ikaw yung pinili sa ano. hindi ko, parang minsan may ganun lang. Pero ayun, minimake sure ko lang talaga na ginagawa yung trabaho ng maigi para maalagaan yung Oo. client. Pero I think healthy naman na naisip naman minsan na ano na parang may onting doubt, yun. It pushes us Minsan to, talaga. di ba, to learn. Yan. Kasi kung feeling mo magaling ka na, hindi ka na matututo eh. Tsaka po tawag dito minsan, kinakabahan ako mag-submit kunwari may task yung client. Kinakabahan ako minsan na basahin niya. Kasi nga baka mamaya, alam mo yun, sabihin niya, ano ba naman to? Pero so far, okay naman po yung feedback. If meron naman, constructive naman po yung feedback, Oo. which prefer ko talaga may feedback para nag improve talaga every day. True. So, yun nga yung best way actually matuto ng copywriting eh. Kasi, yung literal nagsusulat ka ng copy every day, lalo na kung bayad siya, di ba? Parang mas nakaka-motivate. Bala ko na nga po mag-pro bono nun eh. Kasi sabi ko, wala talagang client. Pamahirap, kailangan ko na ng pera. Nagagalit na yung nanay ko. So, hanggang sa nag-message po siya. Tapos ayun, ever since, nandun pa naman ako sa kanya. So, yun. Di ba? Kaya hindi nyo actually kailangan mag-practice every day. Ganun. Parang option na lang yun. Nakasunog din na oras yun eh. Di ba? Yung Hmm. oras na yun, gamitin mo lang sa paghanap ng clients. Sa totoo lang. Yes, totoo po yun. Ngayon Ay, di parang ba reject ka? Kasi si ano din, si Marian, nakaranas din siyang rejections, di ba? opo, ano yan, marami yan na mag-apply ka, tas di ka re-replyan, magsasabit ka ng trial task, either di ka babayaran or um, hindi ka na din re-replyan. So, iipunin mo na lang yung mga trial task, pampakapal ng portfolio mo. At least Marami, kumapal yung ako portfolio. sobrang dami pong rejections mo na tsaka panghihinaan ka talaga ng loob hanggang sa makuha mo yung first client mo tsaka mo na mabibuild yung confidence mo. Oo, tama. So yung makinig kayo kay Marian, guys. Tapusin mo natin tong ano, bago yung questions para Sige po. parang daming tatanong sa'yo ah. So ano yung 3 lessons that you teach your younger self, Marian, if you had the chance? Oh, ala. Siguro kung babalikan ko yung younger self ko, yung senior high ako, sabihin ko mag-marketing ka or entrep or anything na related sa multimedia arts, kahit na related sa marketing. Kasi narealize ko, sensei, na dapat talaga yun yung tinake ko. Masyado lang akong duwag noon. Kasi safe po na pumili ng healthcare as a career kasi sure na may job ka after kasi less yung competition. Pero siya ako rin na-realize na kaya pala less yung competition kasi wala nagtatagal dito. Ayun, magte-take ako ng course. Alam ko naman na hindi siya needed for this career kasi pwede mo naman yung skill pwede naman tutunan. Pero if baka nag-start ako nag-aral ako ng marketing, baka mas napabilis yung career ko. Pero ayun, take ng marketing. Ano yung pangalawa? Tiyaga talaga. Pag talaga walang tiyaga sa kahit anong bagay, walang mangyayari sa'yo. So if may gusto kayong mabago sa buhay niyo or may gusto kayong may achieve, take action agad. Kasi kung di ako nag-start agad ng PCC or di ko binili yung course, or di ako nag-invest sa ganito, di ako nag-research, walang magbabago sa buhay ko. Magsistay lang ako dun sa ano na yun, sa position na yun, na miserable all the time. Oh. And then lastly, ayun, sabihin ko siguro na the future is bright. For the first time, alam mo, in a few years,
magiging ano ka na, mas magiging masaya ka na sa ginagawa mo. Ganon, sensei. Yun ba yung nafe-feel mo currently? Yes, sobra, sensei. Kasi gusto ko yung trabaho na feeling ng mga tao wala akong trabaho. Pero meron talaga. Nasa kwarto lang ako gumagawa ng pera. Pero meron po akong trabaho. Bagay na bagay nga sa'yo itong ano. Oh. Tsaka yung content creation. So, at least, di ba? Yun din po yung sinabi nung inopen up ko po yung nanay ko, in-expect ko sa sermonan niya ako. Sabi naman niya, oh, okay, sige, ganyan. Siyempre, nung una may doubt. Pero Mm. sabi ko, gagawin ko naman po gagawin ko kahit ano, ay, gagawin ko pa rin naman to kahit ayaw nyo. Pagkatiwalaan nyo na lang ako. Ganon. Tapos, ayun na, dito na tayo. So, at least, ano, di ba? Nag-workout naman yung Hmm. strategy mo yan. Oh, take the calculated risk. Yun po ang magiging pinaka-biggest take talaga. Oo, parang i-prepare nyo pa rin, di ba? If you Hmm. plan like, a change like that. Yan. Kasi marami din akong nakikilala na ano eh, nag-resign talaga, ganyan. Siguro akala nila sobrang dali ng freelancing. Hindi ko alam, nakita sa TikTok. Pero ano, Ano? pero what if hindi ka magka-client in 1 month agad, di ba? So parang kailangan mo siya isipin that way siguro. Kasi parang ano po sa TikTok na-realize ko na yung freelance na yun parang, hala, minsan 1 to 2 months, wala kang magandang income. So yun din yung i-expect nyo if ever na mag-freelance kayo. Kailangan prepared and i-control yung ano, yung spending. Oo. Kasi, malay mo, may malaki kang project this month, then the next following months, parang, hala, wala na naman. Parang ganon. Oo. So yun, yung maganda rin naman dito is that ano, the more you keep growing sa skill mo, the more na mas magaling ka, the easier it is to find clients and easier it is to find better paying clients. Ayun, di ba? So eventually, pwede nga kayo mag project based na lang, ganun, lalo na kung marami na kayo um, tawag dito, kilala na clients or network. Kasalanan ng KMJS to eh. Nagsabi na naman ng 6 digits ang kita. Right. Ganun talaga minsan, guys. Kaya ano, tawag dito, wala mong madali sa mundo eh. Di ba? Parang lahat naman ng ways na kumita ng 6 digits, hindi mo siya madali eh. Ayun. So may mga questions dito. May gusto ko bang sagutin, ano? Marian? Okay po. Okay, dito na lang po ako Ma'am, gumamit ka ng ChatGPT from sa natural skills ng gamit mo. ChatGPT po sa application or like sa copywriting. Sa copywriting po, usually hindi talaga. Kasi actually, kaya din po nag-hire yung client ko ng copywriter kasi AI yung ginagamit nila sa pag-produce ng content, ng copies. And then, ako po yung usually na nagre-revise. So, marami ako nabasa na AI-generated content. And halata talaga siya. So usually hindi ako gumagamit ng ChatGPT unless pag ideas, ganyan, pero hindi siya mag-type ka ng prompt and then kung ano yung ipoproduce ng prompt, yun yung igagawin mong copy. Usually mas prefer ko talaga manual. Hmm. Tsaka tool lang naman talaga ang ChatGPT. Hmm, Lalo na kung wala kang ideas. Ayun, nakatulong. yes, opo. How did you land the copywriting without experience? How did you include it in your resume? Um, Bale, ayun po, nag-take ako ng course ni Sensei, yung persuasive copyright. Nag-start ako ng 7-day copywriting challenge and then yung nag-upgrade ako sa freelancing ninjutsu tapos persuasive copywriting. And then yun po yung ginamit ko doon sa profile ko sa OLJ. Ay, nilagay ko ba yun? Hindi, actually, hindi ko pala nilagay. Minasya ko lang sa job application. Pero, pag nag-take kasi kayo ng certification, may maipon din kayong portfolio doon kapag Oo. tinake nyo siya. Gumawa ka ba Ano ng yun? resume? May humingi ba sa'yo ng resume nung nag-a-apply ka? Yes, meron pong mga iba. Meron mga CV. Pero, Madal portfolio din po, naghihingi sila. Mhm. Madalas nga So, yung mga ano eh, pag nang humingi ng resume, madalas malalaman mo na Pinoy yung HR. Kasi hindi siya practice sa US eh. Parang sa mm, US, more on skills sila tsaka kung ano yung mm. mapapakita mo kaysa resume. So yun, parang ano. Ayun, yun din po yung gusto ko sa mga US clients or at least sa mga foreign employers kasi usually talaga, mas prefer nila yung skills kesa sa kung ano yung degree Oo. mo, which is totally opposite sa Pinas.
Yeah, oo, 'di ba? Minsan kahit ano lang, Yung sensei, client mo ba, simpleng po. yung client mo sinabi mo na physical therapist ka? Yes po, mention ko po sa kanya. Ah, sabi niya. Interesting daw. Ganun lang. Pero Walang nag-focus siya. judgment, interesting lang. Wala. Sabi niya, tapos sinabi ko din na content creator ako, ganyan. Tapos more on question sa process ng paggawa ng copies. Actually, Sensei, tinanong niya din yung ano pala. Nag-segue, tinanong niya yung AI. Sabi niya, naniniwala ka ba na ano, yung AI, na parang kumbaga, ma-obsolete yung mga copywriters dahil sa AI, ganyan. Yes, tinanong niya din. So baka tanongin din yun sa inyo yun sa mga job interview. I-brainstorm niyo na ngayon kung paano niyo sasagutin. Depende nga sa sagot niyo dun. Kasi pag, ayun, depende sa sagot mo dun. Kasi magkakahinti yung client kung gagamit ka ng ChatGPT. So, Yes. So, feeling ko sensei ano yun yung sagot na nakaland ko nung ano client ko. Yung sinagot ko sa kanya. Feeling atal. ko lang. Pero hindi niya naman sinabi sa akin, pero feeling ko lang. Oo. How to identify real job description sa mga fake? Um, yung mga siguro super igse, tapos mga nagpa-promise agad ng sobrang laking sweldo, or like, magpapamessage sa Telegram or WhatsApp, yon usually fake yon. Base sa experience ko. Kasi nakakuha na rin ako ng mga, mga scammer, visit. Telegram, dun din yung diretso. Telegram or WhatsApp. No? Magsasabihin niya, kunwari mag-a-apply ka. Tapos, hey, thank you for blah, blah, blah. Tapos, message this number on WhatsApp. Ganyan. May ganun para sa job, para malaman mo yung... Kasi Paano? ano lang po vague lang yung job description nila. Eh, Tapos parang ang target nila doon is yung mga newbie hmm, na naghahanap talaga ng ano. Kasi yung job description hindi ganun kataas kumbaga. Yun yung mga tinatarget nila. correct. Ma'am, any recommendation po sa website to read a free? Ayan, well, actually dyan, Christian, gawa ka na lang ng dummy email, tapos mag-subscribe ka sa iba-ibang mga newsletter, ayun, Mm. kunyari, mga e-commerce stores, online stores, mga coaches, tapos yung makuha mo yung emails nila, so parang ang dami mo mababasa doon, customize mo pa yung feed, yung inbox mo. Ayan, so tawag dito, ano daw mga tasks na binibigay sa'yo usually? So usually Facebook posts, tapos website copy, though hindi siya SEO optimized, pero website copies, Facebook posts, ano pa ba? Ngayon may meta campaign kami. So, magre-release kami ng ads. Recently nagre-release din kami ng ano ng experiment kami ng meta ad. Okay naman siya. Nakakatuwa matuto ng mga ganun. And Oo. kapag nagpo-perform siya ng ano ng maganda, pag nakita mo yung numbers, masarap siya sa feeling. I hope you don't mind how much ako na mahilig mag-doubt. Saan at paano kumukuha ng client or saan nag-a-apply? Sa Online Jobs Philippines ko po nakuha yung client ko. Hindi ako nag-apply, nag-message po siya through Online Jobs Philippines. So I highly suggest na mag-optimize talaga kayo ng profile nyo. Know how to stand out. Para ano. Kasi marami tayong competition doon. Though Do you need other... may iba ding platforms to get clients. Opo. May Upwork din, pwede Facebook groups meron din sa iba. Facebook groups, sa Instagram. Ayun, parang one of the platforms na yung online. Pwede nga sa Link, Reddit eh. link, Oo. LinkedIn din. May mga nakakuha ng client sa LinkedIn. Indeed, gano'n, meron din. Job Street din ba? Jobs, Hindi ko pa na-try yung yung Job mga Street eh. local companies eh. So, Okay. Nabasa ko lang nung nakaraan eh. uh, Minsan may nakakuha din daw po ng client sa ano sa X sa Twitter. Meron daw. uh, So, meron din ako. Depende rin siguro sa mm-mm. industry. How did you do your portfolio since wala kang experience? Through the yung course po ni Sensei, yung Persuasive Copywriting Certification. Batch Z po ako. Ano yung mga specific task nyo or pang routine to hone your skills at writing and to be good po at dealing with your client? Specific tasks ko is depende rin sa ano request ng clients. Pero usually talaga Facebook posts, Facebook ads, website copies, um, and recently kami mag content writing pero hindi ako nagsusulat. Ano lang siya, AI generated.
Mm, para nice. para po mag-improve yung yung SEO optimization ng website. Which, wala pong alam pero nag-work naman daw sa website nila, sabi ng client ko. So ayun, mabilis lang naman siya so far. Kaya marami talaga akong exposure sensei sa AI generated content. Kaya pag nagbabasa ako, alam mo na agad eh. Oo, Ito yung words na usually ginagamit ng ng unleash. Anthropic Console, Claude, ang dami, Playground, ChatGPT, dami. Halos pare-pare sila ng words na ginagamit. Kasalanan natin yan. Paano mo nalagpasan yung time na di ka na makapag-take action, yung di ka mag-overthink? Wala, miserable ako sa work ko. So parang kung di kasi ako gagawa ng next step, wala, miserable talaga. Risk talaga siya, pero parang kesa naman magstay ako dun sa sa job na yun. Feeling ko yun kasi yung tama para sa akin yun. In a sense din kasi parang syempre medyo nasa desperate mode din si Marian para umalis na doon sa job. So Yes. malakas na motivator yun na nasa desperate mode ka pero huwag mo siyang pangarapin siguro. Yes. Mas maganda kung stable na kayo ngayon tapos slowly kayo Ah, ah, magka-transition, ganyan. Mas i-recommend ko yun talaga. Pero hindi naman po kasi ako nag-quit ng wala akong plan B talaga. Meron ah. akong plan B, plan C sa mga ginagawa ko sa buhay. Pwedeng gamitin ChatGPT for refinement ng copy, like your own idea. Yes, minsan, pero be very careful kasi lalo na pag di mo masyadong ginagamit yung AI kasi pag tinignan niyo yung kasi na-expose ako sa maraming AI generated copies and content. Pag nagpunta kayo sa Meta Ad Library, marami doon pare-pare sila ng copies kasi galing nga sa AI. I don't know if nakita niyo, pero pag nakita niyo, pare-parehas talaga siya. So, kung kaya, talagang manual and then for ideas or refinement, pwede din naman sa ChatGPT. Pero yung yung mga words na streamline, unlock, ganyan, sobrang overused yan sa AI-generated copy. Tas mga passive voice, usually passive voice ang ginagamit ng ChatGPT. Nakakairita talaga siya basahin. Lalo na yung word na streamline. Sensei, paulit-ulit yung streamline. Kahit yung client ko, nabubwisit na din. Sabi ko, pagka nakita ko ng streamline, parang nangangati yung utak ko. Kasi ang paulit-ulit. Based on my experience, ang copy na ginawa ng ChatGPT, papasa ba ang quality or hindi talaga natural ang nagawa ng AI? Kasi, isa ka lang sa milyon-milyon na gumagamit ng ChatGPT. So, most likely talaga may makakaparehas yung copy mo. Pag na-explore kayo sa Meta Ad Library, makita nyo dun yung pattern. So, if gusto nyo talaga mag-stand out, practice and practice. Oo. Tapos, wag magre-rely sa ChatGPT. Kaya natuto kasi ako sa training namin na manual talaga. Hindi kami, kaya nagulat ako nung ninano ng client ko na AI, ganyan-ganyan. Kasi nga natuto po ako sa course na manual talaga kami. Mas preferred talaga manual. Mas maganda na yun nga, the only way na gagaling ka kasi sa writing, sa copywriting, kasi copywriting sa skill, para siyang learning how to ride the bike, di ba? Hindi mo madadaya yung learning how to ride the bike. Kailangan mo sumakay, kailangan mong gawin, di ba? So, Yes. sana may Um, next session. May next session naman tayo, pero yung mga kaizens, yun. Based So, on experience yung copy. Ay, sorry po. sige, go lang. Last question na siguro, guys. Okay po. Based on experience yung copy ay, sorry. Since you brought it up, what's the probability of copywriting as a job? So, So, what's your answer? Si Mark, Probability talaga. probability. Probability! Diba? Sa tingin, Ayan, honestly, mabilis talaga yung natututo yung AI or nag-i-improve, nag-grow. Pero, iba pa rin kapag tao yung nagsusulat, may puso. Mas nakaka-connect siya sa reader, at least in my opinion. Tsaka yung mga employers ngayon, na-realize naman talaga nila na AI can't replace Yeah, you writers. iba, Alam iba, nila. yung Oh, kaya walang, client ni Marian, 'di ba? Parang gumagamit silang AI pero hinire pa rin si Marian. So, 'di ba? yes, kasi nga, napapansin nila na yung content po na na-generate nila, parang robot magsalita. Kasi nga robot naman talaga yung, yung ChatGPT and other, AI. Pero,
Pagdating sa content writing, Sensei, honestly, ang galing. Nung ano, ang galing. Pag naayos yung prompt, ang galing ng content writing, ang bilis. Oo. Gulat din ako. Pero nadetect pa din nila po agad ng Google mismo, ganun, na AI generated talaga siya. Oo. So yun, parang ano, matagal na ano yan na topic yun Parang I think more than a year Pero may trabaho pa tayo lahat, may trabaho pa kami lahat. Ano lang yung fear mongering. Ang Kasi galing lang. mga kasi Oo. marami ng startups na nag-aano ng AI, develop ng AI. Isipin mo ano, yung tool na yun is there to help us to make it easy Yes. for our work, for us to work, 'di ba? Kung dati ano, pag stuck ka, 'di ba? Parang tititig ka lang sa blank page, ay GPT na at least pwede mo kickstart yung idea mo na mas madali. 'Di ba? Yes, totoo po yun. Imbis na feeling mo kalaban mo yung AI, i-leverage. Leverage yung AI, 'di ba? So yun. Thank you sa mga questions nyo guys, kahit medyo madami. Pero parang ang dami questions sa'yo, no, interesting siguro yung yung role mo ngayon sa kanila. So first of all, thank you for joining us dito sa Kaizen episode, Marian. Thank Thank you you, so much po. Marian, guys. Do you have anything else to share or final message sa ating mga viewers so far? Ayun, so if gusto niyo po talaga transition ng career from like zero experience, kahit anong background sa copywriting, take the risk, pero magkaroon kayo ng plan B, C, D. Hindi ko sinasuggest na totally mag-risk kayo na, hala, wala na, bahala na. Kasi hindi po natin hindi natin pwede pambayad ng ng kuryente yung lakas ng loob. Kailangan may backup plan. Oo. Tsaka follow niyo si Marian sa ano ba Ah, TikTok? yes, o nga pala. Follow niyo ako sa TikTok. Wait lang, tatay po yung username ko. Ayan, follow niyo siya sa TikTok. Follow niyo po ako. Kung naubusan kayo mapapanood sa Netflix. Ayan. May Follow kanya niyo po ako. kayo doon. may Meron. ay parang hindi lumabas yung ayun, Arowanis. 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 Ano siya, Arowanis. Arowanis. Yan. Follow niyo po ako pagka wala kayong mapanood na movies or shows. Kailangan, pambayad po namin ng Oh, yeah. kuryente yan, tsaka tubig. Pero ang galing ng ng niche niya guys kasi siya lang talaga kilala kong Pinoy na nag-review ng Meron movie. naman kami community. Yung biggest sa niche namin, nasa papuntang 1 million na si Madam Novi. Oh, meron naman. Walang nakalabas sa akin eh. Meron naman. Kahit pa paano. Kung gusto niyo rin po mag-content creation, go na. Mag-post na kayo now pa lang. Para in 2 years, malay nyo, di ba? Ayan. So thank you ulit Marian. Thank you po, Sensei. Thank you. Pinansin namin yung story mo. Thank you. Thank you po. Marian guys. Thank you. Bye-bye. Thank you. Ay, kain ka na. Oo nga eh. Parang giniginaw na ako, Sensei. Sige, bye-bye. Bye-bye. Thank you po, Sensei. Bye-bye. Thank you, guys.